What's up mga bay? This is your boy Uback Rider. Welcome to my channel, and today I will be discussing on the possibilities why the Honda Key smart system will not work properly. So I will be discussing everything that you need to know. So let's roll the intro. Now, before we begin, welcome to my channel, and if you're new to the channel, please do not forget to subscribe. Basically, my channel will talk about everything that you need to know about the Honda Click Game Changer, on the specs, and everything that you need to know about the motorcycle. So please don't forget to subscribe and hit that notification bell so that you'll be notified on all the recent uploads that I'll be doing. Now, let's begin with the Smart Key system. Now, what is the Smart Key system? Smart Key system is actually the life of your motorcycle. Now, this is also the remote control of the motorcycle for the Honda Click Game Changer 150i. Now, you won't be able to operate the motorcycle if you do not have this remote. So there are instances wherein the remote control seems to be not responding very properly. So I've been getting a lot of PMs and comments on the vlog asking assistance as to why they are experiencing this. I'm doing this vlog and I'll be discussing with you guys and teaching you guys on what are the possible reasons for that. Okay? Now, ano po ba ang possible reasons kung bakit hindi gumagana ng mabuti itong ating Smart Key system? Unang-una is dapat nating i-check if naka-on na ba yung Smart Key system natin. So, paano gawin yon? Is i-press nyo lang ito. So, yan, naka-green, ibig sabihin na naka-on na yung Smart Key system natin. So, if pag-press nyo, naka-red siya, dapat nyo lang i-press and hold hanggang mag-green naman siya. So, demonstrate ko lang. So, ngayon, red siya. So, ito-turn on mo lang hanggang mag-green. So, ibig sabihin nun, na on na yung Smart Key system natin. Kapag hindi naman na nagla-light ng yung light indicator sa remote control, ibig sabihin na kailangan na nating palitan yung battery ng ating Smart Key system. Ito yung para susi na natin sa Honda Click Game Changer natin. As what you guys know, wala po tayong susi na ginagamit sa 150i compared sa 125i kasi de susi yung motor ng 125i. Palagi nating i-monitor yung battery ito. So, dapat nakailaw palagi. So, pag may ilaw, okay yung battery. Now, normally, itong battery ng Smart Key system natin lasts about 2 years. Pero may mga kaibigan na tayo or kapwa game changer users na nagkakaproblema na at na napatlitan na nila yung battery natin. So, pag feel nyo naman na okay yung battery, ito yung possible reasons kung bakit hindi gumagana yung Smart Key system natin. Okay? Sa mga hindi po nakakalam, itong Smart Key system natin ay gumagamit ng low intensity radio waves. Okay? Para lang siyang remote control ng TV. Okay? Naggumagamit lang ng low intensity radio waves. So, kapag may interference or disturbance sa radio waves ng remote natin, dun nagkakaproblema na tayo. So, mapapansin natin na hindi na siya nare-read or hindi na siya, parang hindi siya gumagana. So, yun ang possible reason. Magbibigay ako ng 3 halimbawa, okay, ng mga environments na posibleng makakapagdulot ng interference sa Smart Key system natin. Now, pag malapit kayo sa mga establishment na nag-generate ng mga malalakas na radio waves or mga ingay, kasali doon ang ingay doon, maingay, so nagkokos din siya ng interference sa remote control natin or sa Smart Key. Now, ang mga examples doon, yung mga TV towers, yung tower na sa cellphone natin, kung saan tayo kumukuha ng signals, mga radio stations,
kung malapit man kayo sa mga radio stations, may interference din kayo na mararanasan at sa airports. Kung bakit? Kasi malakas yung noise sa airport, kaya possible talaga na magkakos siya ng interference smart key system natin. At pangalawang rason naman ay pag yung smart key system natin ay malapit siya sa laptop. Okay, so pag may laptop kayong dala, so nakaka-cause din siya ng interference, pati na rin ang cellphone, nagko-cause din yan ng interference. So mostly sa atin, nilalagay natin yung cellphone sa bulsa natin or sa luggage ng motor. Ito ay nakaka-cause din ng interference. So if ma-notice nyo, merong times na pag nakatakbo na kayo, yung smart key nyo ay nasa bulsa nyo lang, pero may cellphone kayo sa bulsa or may cellphone din kayo sa luggage nyo, mapapansin nyo na yung smart key ay nagbi-blink sa panel natin. So isa yan sa mga rason. Itong cellphone, tablets, ito yung mga nagkukos ng mga interference sa smart key system natin. At pangatlong rason ay pag yung smart key system natin ay may nakaharang na metal object. Okay? So kahit anong metal object may yung nakaharang sa smart key system nyo, talagang may interference na agad na mangyayari sa smart key system natin. Okay? Now, itong smart key natin ay once makuha niyo yung smart key sa kasa or pag nakuha niyo na yung motor, binigay yung smart key, ito ay automatically registered na sa inyong motor. Dalawa ang smart key natin. So each of this smart key ay meron siyang tag. Yung tag ID ay magagamit nyo rin in case if mawala niyo ang ang remote or yung dalawang remote control, magagamit nyo rin yung tag ID. So, check nyo lang yung link sa description, nasa ibaba. Meron na akong vlog na nagawa niyan at doon nyo lang i-check. So, yung tag ID, pwede nyo yung hingiin. Pag binili nyo yan ng cash, may dalawang tag IDs kayong makukuha at dalawang Honda Smart Key Systems. Each tag ID ay nakaregister sa remote control. Kaya dalawa rin yung tag ID nyo. Huwag nyo i-share yung tag ID kasi napaka-importante nun. Baka magagamit yon ng mga magnanakaw pag i-share nyo tag ID ninyo. At make sure din na alagaan yung mabuti ang smart key system kasi pag na-damage yan, kailangan nyo talagang gamitin yung isa. Take good care of your smart key. When it comes to a point na na-damage yun yung dalawa kasi palagi nyong nilalagay sa lugar na masira or paglaruan man ng mga anak ninyo or kahit sino pa at ma-damage, so talagang sakit sa ulo yon. At isa ring tip, itong smart key system natin, naka-communicate din siya sa battery. So, check nyo rin yung battery conditions nyo. Check nyo palagi yung voltmeter sa nasa panel, yung palagi kong sinasabi. Check nyo kung nasa tamang voltahe pa yon para hindi rin magkakos ng problem sa pag-on gamit ang smart key system. And also, once in a while, check nyo rin yung terminals ng battery. Baka may corrosion na doon. Pwede nyo lang linisin para iwas problema. Susunod na i-discuss natin is kung paano i-change yung battery ng smart key system. So pag-change ng battery ng smart key natin, kailangan nyo lang ng piso or coin, tapos basahan or anumang cloth para mag-protect sa remote control natin para hindi siya masira, no? So, ito lang yung gagawin natin. So, paano ba siya buksan? So, kunin natin yung, dito natin yung ilalagay yung coin, okay? Now, ano bang use nitong cloth na to? So, yung cloth, bale, parang protection lang siya para pagbukas nyo, hindi masisira yung parang slit dito. Advisable na may basahan tayo. Paano ba siya i-open? So, ngayon, nakarap na yung piso. So, kunin lang, ilagay nyo lang yung piso dito. Take note, pag o-open nyo, hindi pataas, okay? Dapat counterclockwise or clockwise yung gagawin ninyo. So, ganito.
nasa loob na. At spin nyo lang. Oops. Teka. Pang wala pa akong kain ah. So ito, masyado atang thick yung cloth. So ganito. Tapos one eternity later. ayun, finally bubukas rin. Pinawisan ako doon ah. Okay mga bay, so ito yung nasa loob. So ito yun, pagbukas natin, ito yung makikita nyo. So yung battery pala nito na ginagamit sa Honda Key Smart System nito, ang battery type niya ay CR2032. Now, paano ba i-change ito? Simple lang. Kukunin nyo lang itong battery dito. Okay, kunin nyo lang. At saka, yung negative ay naka-face. So, ito yung battery niya. Makikita nyo. CR2032. So, dapat yung positive, pag papalit na kayo ng battery, dapat itong positive ay dapat naka-face down ng ganito. At saka yung negative ay dapat naka-face sa taas. So, ayun. So, nasa loob na siya. Okay na. At i-close na natin. So make sure na pag open nyo sa smart key system, dapat dahan-dahan lang. Tingnan nyo nangyari sa akin, ano? Parang nabungi na. So for sure mahihirapan akong papalitan ito sa susunod kasi hindi ako careful. So ito na yun. So yan, check natin. Okay, so functioning siya. Ewan ko kung naririnig nyo yun. Narinig ko yung motor ko na tumutunog sa ibaba. So, yun ang mga possible reasons na kung bakit hindi gagana yung remote. At also, another reminder, kung mag-change bang kayo ng battery, huwag nyo nang tingnan kung ano mang yung nasa loob, huwag nyo nang i-dismantle o ano mang gawin nyo. Palitan nyo lang yung battery at saka pagkatapos pagpalit, close nyo na agad para iwas sakit ng ulo. At again, itong smart key natin ay hindi siya waterproof. So pag umuulan, make sure na hindi nyo ilalagay sa bulsa nyo or mag-raincoat na lang kayo or i-store nyo ng plastic para hindi mabasa ang smart key system natin. If meron pa kayong problemang nararanasan after sa troubleshooting na nagawa natin, mas mabuting dalhin nyo na agad sa kasa para ma-troubleshoot ng mga mekaniko kung anong possible pa na gagawin. Thank you for viewing this video. I hope you like it. If please do not forget to subscribe if you're new to the channel, and also hit that like button if you like it, and also share to your friends. And also, shout out to my fellow Cebuano motovloggers. Meron nga pala kaming page, Cebu Motovloggers PH. I'll be linking the description down below. Yung mga kasama ko ring mga motovloggers, ililink ko rin yung mga channels nila para makasubscribe din kayo at check. Kasi layunin namin na i-feature yung Cebu kung gaano kaganda, yung paplanong pumunta dito, para ma-experience nila naman yung ano or gaano kaganda ang Cebu City. Okay, and also shoutout din pala sa club ko, Game Changer Cebu Club. Sila yung nag-provide sa jacket. At saka shoutout din sa Honda Click Game Changer Philippines. At sa lahat ng mga nanonood, shoutout din sa inyo. I-shoutout ko na lang kayo individually sa mga susunod na vlogs. Okay? Maraming salamat mga bay. And I hope you guys have a great weekend. Ride safe and peace out. Appear. Yo, what's up? This is your boy Zachary. Don't forget to like and subscribe his YouTube channel, Obek Rider, and don't forget to subscribe my channel, Zachary. Link in the description below. So, babush!